In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. We thank you, most Holy Trinity, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, for calling us here all together to experience your love for us and for one another through our Bible study and sharing. We offer this for the healing of our sick brothers and sisters in our communities. Brother Ega, who is in pain because our brother John has also many sickness, and also for the soul of the father-in-law, the father of brother Aldrin, who passed away. His name is Gabino. We also pray for the soul of our Pope. This we pray and offer through the mantle protection of the Blessed Virgin Mary. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. The Lord be with you And and with with your spirit. a reading from the Holy Gospel according to Luke. Glory to you. Glory Uh, to Luke chapter 24, verses 13 to 35 on the road to Emmaus. Okay. Now that same day, two of them were going to a village called Emmaus, about 7 miles from Jerusalem. They were talking with each other about everything that had happened. As they talked and discussed these things with each other, Jesus himself came up and walked along with them, but they were kept from recognizing him. He asked them, "What are you discussing together as you walk along?" They stood still, their faces downcast. One of them, named Cleopas, asked him, "Are you the only one visiting Jerusalem who does not know the things that have happened there in these days?" "What things?" he asked. "About Jesus of Nazareth," they replied. "He was a prophet, powerful in word and deed before God and all the people. The chief the chief priests and our rulers handed him over to be sentenced to death, and they crucified him. But we had hoped that he was the one who was going to redeem Israel. And what is more, it is the third day since all this took place. In addition, some of our women amazed us. They went to the tomb early this morning but didn't find his body. They came and told us that they had seen a vision of angels who said he was alive. Then some of our companions went to the tomb and found it just as the women had said, but they did not see Jesus." He said to them, "How foolish you are, and how slow to believe all the prophets have spoken. Did not the Messiah have to suffer these things and then enter his glory?" And beginning with Moses and all the prophets, he explained to them what was said in the scriptures concerning himself. As they approached the village to which they were going, Jesus continued on as if he were going further, but they urged him strongly, "Stay with us, for it is nearly evening. The day is almost over." So he went in to stay with them. When he was at the table with them, he took bread, gave thanks, broke it, and began to give it to them. Then their eyes were opened and they recognized him, and he disappeared from their sight. They asked each other, "Were not our hearts burning within us while he talked with us on the road and opened the scriptures to us?" They got up and returned at once to Jerusalem. There they found the 11 and those with them assembled together, and saying, "It is true, the Lord has risen and has appeared to Simon." Then the two told what had happened on the way and how Jesus was recognized by them when he broke the bread.
the gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus. May the reading of your holy gospel, O Lord, bring healing to our sickness. This we proclaim, O Lord, and bless us. Amen. Sige, meron po tayong mga 30 minutes pa, no? Pero yung ang gusto ko po i-share ngayon, yung the loss of hope and the regain of hope. Kasi itong mga disciples na to, nawala ng hope dahil hindi nila inaasahan yung nangyari kay Jesus, no? Nakalagay sa verse 21, and we had hope that He would be the one who was going to set Israel free. So yung kanilang pag-asa ay nawala. Pwede ma-relate to sa buhay natin, no? Kapag nawalan tayo ng pag-asa. Pero bago po tayo dyan pumunta, medyo himayin po natin ng konti yung mga verses na nangyari dito, no? Pero pupunta po ako doon. Pero yung pong pinaka-theme natin, no? The lost and regain of hope, no? Ayun po, ano? Una, yung main message nito, it is about the presence and teachings of Jesus, particularly through scripture and the breaking of bread, no? Ito yung Eucharist, no? Can open our eyes to recognize Him at ma-inspire yung renewed faith and understanding natin at ang hope natin kay Jesus, no? So, ang pinapakita rito yung role ng scripture, ang role ng Bible at ang role ng Holy Eucharist, the breaking of the bread. At kung mapapansin nyo, itong scripture tsaka breaking of the bread, ayan po yung two parts of the Mass, di ba? The liturgy of the Word tsaka the liturgy of the Eucharist. Kaya napakahalaga po talaga na nagsisimba tayo kung maaari araw-araw, no? Kasi sa misa, na center ng ating katolikong pananampalataya, diyan natin maunawaan ang plano ng Diyos at ma-recognize natin ang real presence ni Jesus, no? Sa kanyang word sa Bible at sa kanyang literal, real, substantial presence sa Eucharist. Kaya we will ask for this grace every day, no, na ma-appreciate natin ang Eucharist. Ma-appreciate natin ang misa. Because it is in the breaking of the bread, sa storying ito, that they recognize Jesus. No? Kaya the Lord will give us that grace. We will recognize Him whenever we attend the Mass with a devoted heart. No? So, konting himay pa ng konti, mga iba nagtatanong bakit hindi na-recognize ng mga disciples si Jesus? No? Ang isang reason dito, siguro, sabi ni Saint Gregory the Great, no? Nag-existo si Saint Gregory the Great mga 5th century, no? Sinabi ni Saint Gregory the Great, they did not in fact have faith in Him. Yet they were talking about Him. No? Nawala silang panampalataya kay Jesus. Although pinag-uusapan na si Jesus, no? Pero nawala yung panampalataya, no? The Lord therefore appeared to them but did not show them a face they could recognize. Kasi nakafocus sila sa problema. Yun nangyari kay Jesus. Hindi nila, kung may faith sila kay Jesus, they can recognize Jesus sa stranger. At siguro, way na rin ni Jesus yun, na bago siya magpakilala, pinaliwanag na muna niya ang sarili niya. Ayon sa sinasabi ng scripture, no? Kaya, the road to Emmaus story is a powerful reflection on the journey of hope
Tapos presuppose na dyan yung faith, no? And the transformative power na transform tayo. Na-recognize natin si Jesus. Even in unexpected places. Naglalakad sila, biro mo, nandun si Jesus. So, Jesus is everywhere. We can recognize Him everywhere if we have faith in Him. And of course, the ultimate recognition of Jesus is in the Eucharist, no? Kaya nga, merong desperation ang mga disciples, no? Na-despair sila, no? They are deeply saddened by the death of Jesus, who they had hoped would be the promised Messiah. No? Ito po yun, no? It is the loss of hope, no? And we had hope, no? Sa verse 21, no? Nawala lahat yung hope nila, eh. No? They are confused kasi nawala ang focus kay Jesus, eh. And disheartened by the events of the past few days, particularly the crucifixion of Jesus, no? Kasi nag-appear si Jesus, ano eh, ah, ano to, Sunday, eh, no? Kaya ibig sabihin yung past week na yon, ano to eh, remember yung palaspas. People were shouting, Hosanna in the highest, no, victorious. Puro pasade, namatay, pinako, pinahirapan. No, hindi lang maintindihan yun. Ay, minsan ganun din po nangyari sa pananampalataya natin, no? Minsan may mga nangyayari sa buhay natin, hindi tayo naintindihan. Akala natin, Lord, ano ka, in control ka. Lord, akala namin everything will be fine. Ba't ganito nangyari? Pero Jesus can be encountered in any places. Kahit nasa kwarto natin. Okay, nasa kwarto ko ngayon, eh. Nung ma-encounter ko si Jesus sa kwartong ito, nagdadasal ako, eh. Nanood ako ng YouTube na, religious YouTube, no? Na-encounter ko Jesus sa kwarto. Mamaya siguro, maghuhugas na ako ng plato, no? Magluluto ako ng konti. Oo, ma-encounter ko si Jesus dun. No? There is no place that we can encounter Jesus. We can always talk to Jesus, no? Basta nakafocus tayo sa Kanya. And we know His plan for us. No? Kaya yung they discuss with Jesus, no? And they discuss with each other their disappointment and lost hope with each other, reflecting their disappointment. Nawala rin silang pag-asa, eh. No? Pero ang pinakabigyan ko ng focus dito, no? Jesus drew near to them. Lumapit si Jesus sa kanila. Nagkwento yung mga disciples, eh. Pinatay si Jesus ng mga religious leaders. Biro mo, of all people, no, pumatay pa yung mga religious leaders. Mga Pharisees, mga Sadducees. I-apply natin yan sa buhay Kristiyano, no? Minsan na-iskandalo tayo sa mga religious leaders. Hindi natin inaasahan, ganun pala kinikilos sa mga religious leaders. Mga pare, mga obispo, na magdadala pa sa atin, eh. Minsan na sila pa yung nakaka-iskandalo. Pangalawa, sinabi dito, nag-appear si Jesus sa ibang mga babae. Nakikita pa ng angels, eh. Samantala sa mga apostles, hindi pa nagpapakita. Minsan ganun din po tayo, no? Minsan, bakit yung ibang Kristiyano, yung ibang Katoliko, eh, magandang karanasan kay Jesus, no? Eh tayo hindi pa gaano. Nakaka-confusion. Maraming confusion. Pangatlo, naku-confuse sila sa kanilang struggle. Hindi nila alam kung anong gagawin nila. Namatay si Jesus yung kanilang hope. Minsan ganun din po tayo, eh. Nawalan tayo ng pag-asa dahil sa mga tanong natin. Yung mga tanong natin na hindi natin maunawaan. Bakit tayo nagkasakit? Bakit namatay yung ating mahal sa buhay? Bakit tayo naghirap? Bakit marami akong kasakit, bakit natin tinitiis yung sakit natin? Parang hindi maganda ang future. May ibang tao ganun, nawala ng pag-asa.
And yet, Jesus drew near to them. Sa mga ganyang sitwasyon natin, faithful si Jesus. Ano man ang dahilan na bumabagabag sa atin upang mawalan tayo ng pag-asa, si Jesus ay faithful. He drew near to us. Lalapit si Jesus upang tulungan tayo na mabuhay muli ang ating pag-asa sa mga katanungan natin sa nangyayari sa ating buhay at sa ating paligid, no? So si Jesus, he joins them on the road. Ganun si Jesus. Kung nasaan tayo, doon niya tayo i-approach. Kung ano state ng ating spiritual life, Jesus will approach us, no? Nakikinig si Jesus sa kanilang conversation sa dalawang disciples. Ganun din si Jesus. Ay na prayer, di ba? Ganyan na prayer, sabi mo natin kay Jesus. Lahat sabi mo kay Jesus. Nakikinig si Jesus. No? Jesus listens to them. Jesus listens to us. May iba katanong makikinig ba ang Diyos sa prayer ko? No? Yes. Jesus listens to our prayer, no? Tapos, in-interpret ni Jesus yung scripture sa kanila tungkol sa kanyang sarili. So, ang ginawa ni Jesus, He drew near to them, He listens to them, and He presents Himself to them. Ganun din sa atin, no? Kung ano man ang state ng ating spiritual life, ang emotional life natin, lalapit si Jesus dyan. Makikinig siya sa ating masasabihin at ipapakilala niya ang kanyang sarili. No? Nung dumating sila sa kanilang destination, sinabi ni Jesus, no? Parang aalis na siya dahil gabi na At sinabi ng mga disciples, mag-stay ka na sa amin. Ganon din tayo. Sa paglalakbay natin sa buhay, shall we stay with Jesus? Or shall we let Him go? Mga ganon iba, nawala ng pag-asa. Nawala ng pananampalataya. Hindi naniwala na may Diyos na. Hindi naniwala na God is love. Hindi naniwala na nawalan ng pag-asa na God provides. They let Jesus live. So Jesus is calling us. He's calling His disciples. Ano man nangyari sa buhay mo? Will you let Jesus live or stay with you? No, yun po nangyari, no? So yung recognition na ito ay hindi lang visual, kundi spiritual. Na-realize sila. So hindi lang physical, no? Na nakita talaga na Jesus is risen. He is resurrected. Kundi si Jesus, binigyan ng sagot ang kanilang kawalan ng pag-asa. Jesus is the answer if we lose hope in life, no? Ang response sa mga disciples na sana katulad din natin, they were all filled with joy and awe. Yung awe, yung parang pagkahanga, no? As they realized the identity of the stranger who has been with them all along. Ganon din po tayo. Di rin ma-recognize natin si Jesus kahit saan lugar. Ma-recognize natin siya kahit nasa jeep tayo, nasa taxi, o nagbibakasyon. Magkakaroon ng outing yung mga San Martin de Porres Church. But we can recognize Jesus. Nakaka stranger. Si Jesus maaaring nasa makikita natin sa mga pulubi. Ma-encounter natin siya, makita natin sa mga kaibigan natin. Makita natin si Jesus habang nagsasaya tayo. Makita natin si Jesus when we are in pain. Ano yung gift yung grace yun? We recognize Jesus.
sa bawat yugto ng ating buhay, sa bawat yugto ng ating pilgrimage to eternal life. Di ba yan ang theme ng church ngayon, di ba? Pilgrims of Hope. Ang dami na pupuntahan na sa mga churches. Sa Pilgrim of Hope na ito, maganda. Maganda tong temang ito. Connected sa theme ng church for this year. No? May theme of hope. Pilgrimage of Hope. Si Jesus yun. Along the way, may-meet natin si Jesus sa buhay natin. No? Of course, si Pope Francis, yung pilgrimage ng hope niya tapos na. No? Kasi ang end ng hope, ano, possession. Di ba na-share ko sa inyo before? The end of faith is vision. Nakita mo na yung pinapaniwalaan mo. Kaya yung pag namatay tayo na kay Kristo, wala tayong faith. Si Pope Francis wala ng faith. Bakit? Kasi ang end ng faith vision, makikita na niya. Si Pope Francis wala na ring hope. Kasi ang hope, ang end niyan, possession. Na-possess na niya si Jesus. Pero si Pope Francis ay meron pa ring love. Kasi nakalagay sa 1 Corinthians 13, no? Verse 8, love never ends. Kaya yung pagmamahal ni Pope Francis sa atin, sa buong humanity, na buong buhay niya, binigay niya. Naging controversial siya sa mga ibang issues. That love will remain forever. Si Pope Francis wala ng faith dahil may vision na siya, nakita na niya. Wala na siyang hope dahil na-possess na niya si Jesus. Pero meron siyang love kasi yung love niya kay Jesus will never end. Tayo meron pa tayong faith. Tayo meron pang hope. Tayo meron pang love. So, ang sinasabi sa atin ng gospel, pag nangihina tayo sa panampalataya, nangihina tayo sa pag-asa, nangihina tayo sa pagmamahal kay Jesus at sa ating kapwa. Si Jesus is faithful. He will draw near to us just as He drew near to His disciples. No? Faithful si Jesus sa atin, faithful. No? Tapos, they say to each others, no? To each other, were not our hearts burning within us while He talked to us on the road, while He opened to us the scriptures? Ayun po nangyari. When there is an encounter with Jesus, na-experience natin within us. No, spiritual experience, psychological experience, emotional experience, spiritual experience, no? Because of our encounter with Jesus. When we allow Jesus to talk to us. No, makinig tayo kay Jesus, no? Tapos, they return to Jerusalem immediately, eager to share their experience with the other disciples. Ganun nangyayari. When we experience Jesus anew, yung bagong karanasan natin kay Jesus, nagkakaroon tayo ng sigla na i-share natin uli si Jesus sa iba. Halimbawa, ngayon, paano ko sinare si Jesus sa ating community? Sinare ko si Jesus dahil si recent siya. I asked Jesus. Sinare ko si Jesus sa mga kapatid natin may sakit. Kay Brother Egay may sakit, sinishare ko si Jesus. Jesus, heal mo si Brother Egay. Jesus, be with Brother Egay. Jesus, tulungan mo siya in pain. Ganon din po sa ating mga ibang community members, no? Si Brother John, Sister Edith, si Ate Renita, no? Si Bishop Lito, may sakit. Ako rin, may sakit din ako. Sinishare natin, halimbawa, mga taong namatayan. Sinishare natin si Jesus. Siya sabi natin, Jesus is the resurrection and the life. Ganun nangyari sa disciples. After encounter with Jesus, after experiencing Jesus, sinishare nila si Jesus with others. Ganun din po tayo, no? Kung napansin natin na lalabig tayo sa pag-share kay Jesus, siguro it's time to ask Jesus, no? Jesus, no? Draw near to me. Ma-experience kita uli anew, O Lord.
para ma-renew ang faith ko, love, hope, no? Kaya siguro, at yung final recognition na kay Jesus, no? How they recognize Him in the breaking of the bread, the Eucharist. Ayan po ang pinakapinali. Kaya sa Katoliko, di ba, sinabi ng dokumento ng Vatican II, no? The Eucharist is the source, the center, and summit of Christian life. Ang Eucharistia, ang Misa, ayan ang ugat, source. Ayan ang sentro. Ayan din ang tugatog ng buhay Kristiyano. Can we also pray for non-Catholic Christians na ma-recognize sila si Jesus sa Eucharist? That Jesus is really, substantially, physically, literally present in the Eucharist. We will pray for them, no? And also for us. Naku, biro mo si Jesus, mapunta sa puso natin. One flesh with Jesus. Sa kasal, di ba sinasabi? They are no longer two, but one. Yung mag-asawa, lalaki at babae, hindi na sila dalawa, kundi isa. One flesh na sila. Ganon din po tayo. Kung magkaroon tayo ng ganong realization at pinapahalagahan natin ang Eucharist, we become one flesh with Jesus. Truth po yan. Biro mo ang halaga nun. One flesh with Jesus. Ang analogy dyan ni Saint Teresa of Avila, parang dalawang kandila. Umaapoy. Pero nakadikit yung dalawang kandila at isang kandila na lang. Ganon din po tayo. Isa na lang tayo kay Jesus. Of course, that will happen ultimately in heaven, no? Dito sa mundo, we journey. Pero as we journey in faith, hope, and love, Jesus will make us realize that we are united to Him intimately. Kaya ang pag-receive natin kay Jesus ay intense and more deeply. Mas malalim. Kaya yung reflection natin dito, ito'y patungo sa Eucharist. Kaya sinabi nga ni Jesus, no? Siguro kung isa-summarize ko, no? Baka may gusto pa mag-share sa inyo, no? 5 points ng mga shinare ko rito, no? Una, Jesus draws near to us when hope is gone. Nawalan tayo ng hope, maybe because of the bad examples of our religious leaders. Nawalan tayo ng hope because of our experience with our fellow Christians. Nawalan tayo ng hope maybe because of our personal struggles, because of our personal questions. But even with these three, Jesus draws near to us. Pangalawa, Jesus identifies the problem. Ano sinasabi ni Jesus sa dalawang disciples, no? You is slow of heart to understand. Diba? Ito yung reklamo ni Jesus sa dalawang disciples at binibigyan niya ng solusyon ng problema. You are slow to understand. Kasi nakafocus kayo sa problema. Hindi kayo nakafocus sa akin. Because if nakafocus ka sa akin, makita mo ang God's plan sa buong buhay mo. Makita mo ang God's plan. Kahit na hindi, kasi yung God's plan, nagtaka sila, part ba ng plan ng God yan? Si Jesus, nagpagaling, nagpatawad ng kasalanan, kinontrol niya ang nature for the good of man. Napakabait ni Jesus. Wala pa sa atin, pinako.
Plano ba ng Diyos yan? Sabi ni Jesus, yes, pinapaliwanag sa scripture. Kasi ang ending niyan, hindi yung death. Ang ending niya, resurrection. Ganun din sa buhay natin. Sabi ni Jesus, hayaan mo akong gumalaw sa buhay mo. Tanggapin mo ang plano ng Diyos. At ang ending ng buhay mo ay resurrection. Ang ending ng buhay ko na ako ang mabubuhay kasama si Jesus. Diba nakalagay sa Romans, ano yan, diba, na-share ko sa inyo, no? In baptism, we died with Christ. And in His resurrection, in His rising, we shared in His new life. Ang ending ng buhay natin, lahat tayo mamatay eh. Na para si Pope Francis, lahat namatayan. Pero ang ending nun hindi death. Ang ending nun ay resurrection with Jesus. Di ba, nagsuffer pa siya, no? Si Pope Francis, 38 days sa hospital. Tapos after a few weeks, namatay din. Palagay ko lang, pina-experience sa kanya ni Jesus yung resurrection after Easter, namatay siya. Lahat na nangyari sa buhay mo, Pope Francis, ito ang kakauwian, ang resurrection, ang Easter. So celebrate your Easter with me in heaven. Ganon din po tayo. Ang sinasabi ng gospel, we lost our hope. Sabi ni Jesus, no. Don't be slow of heart. Be with me always. The ending of your life is Easter. Kaya sinabi ni Saint John Paul II, sinabi niya, we are an Easter people and hallelujah is our song. Tama po si Saint John Paul II dun. Easter people tayo. Kahit ano nangyari sa buhay natin, hindi natin naiintindihan, maraming pahirap, maraming pasakit, ang daming trials, ang daming persecution. Sinabi ni Saint John Paul II, we are an Easter people. And hallelujah is our song. There is joy, there is wonder, there is amazement in our relationship with Jesus. No? So Jesus draws near to us when hope is gone, when faith is gone, when love is gone. Jesus identifies the problem. Sinabi niya sa atin, you is slow of heart. Kaya Lord, we repent for the times that we lose our focus on you. We become slow of heart. Third, Jesus draws us to Himself. He presents Himself to us. Nagpakilala na si Jesus sa Bible study natin sa Scriptures. Kaya po yung importance ng Bible reading and Bible study. No? Nagpakilala siya. Ikaapat, Jesus calls us to decide sa buhay natin. Will we let Him leave us or we will ask Him to stay? Katulad ng mga disciples, Lord, the stranger, stay with us. Ganun din po tayo. Ano man nangyari sa buhay natin, sabihin natin, Jesus, stay with me. Jesus, don't leave me. And Jesus is very respectful of our decision. If we tell Him, Jesus, stay with me. And Jesus will stay with us. Fifth, Jesus reveals Himself in the Eucharist, in the Mass. Ayun ang fullness sa kanya revelation. Yung sabihin ng Eucharist, one with Jesus. One flesh with Jesus. So that whenever we receive Jesus in the Eucharist, our reception of Jesus in the Eucharist is more intense
more deep and more united with Him. Kahit ano nangyayari sa ating buhay. Until such a time when Jesus shall call us to heaven and be with Him forever. Nasa octave pa rin tayo ng Easter. Ayun po siguro yung last phrase na sinabi ni St. John Paul II. We are an Easter people. And hallelujah is our song. Sa lahat ng mga pagsubok natin, sa mga sakit natin, anuman ang dumarating sa ating buhay na negatibo, we shall overcome because Jesus is risen from the dead. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Wala na po tayong time. Again, I will ask Jesus, I will share Jesus with all of you, with all of us. No? Jesus, I share you with Brother Egay, Amen. with Sister Jessica, with Ate Edith, at may nakakalito yung iPhone 13, si Brother John, si Sister Min, San Martin de Porres Church, kay Brother Alvin na wala dito, ganun din si Brother Aldrin na nagduluksa dahil pagkamatay ng kanyang papa. Jesus, I share you with them. You are risen. You can reach them, Lord, because you are risen in whatever situation they are in their lives. Give them the joy that is the fruit of Easter to be one with you, especially when we receive you in the Holy Eucharist. This I ask Jesus, the Father and the Holy Spirit, Amen. the intercession of the Blessed Virgin Mary, and all the saints, kung ano man po ang pangangailangan ng aking mga kapatid. Yes. Jesus is our all. Jesus is our everything. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. God bless po, ha? God bless. Thank you, Bishop. Sige po. Thank you, brothers and sisters. Sige po. God bless. God bless. Thank you, Bishop.